Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Tara na at samahan niyo po akong pakinggan ang ating bagong story. Part 1. Lunes ng umaga. Naghanda na ako para pumasok sa school dahil tila hindi na naman ata maganda ang panahon dahil makulimlim ang kalangitan. Dadalhin ko na lang to para makasiguro. Ang sabi ko sa sarili ko at kinuha ko yung payong sa gilid ng pinto. Lumabas na ako ng kwarto at nilako ito. Nang mapansin ko na lumabas din sa kabilang pintuan si Julie. Lumitaw ang natural niyang kagandahan sa suot niya kahit na nakapambahay lamang ito. Initian ko siya at lalapitan ko na sana nang biglang sumulpot ang asawa niyang si Jason. Baka malate ako mamaya sa pag-uwi Nag-iya kasi yung mga kasama kong mag-inuman pagkatapos ng trabaho. Ang sabi nito kay Julie. Huwag kang masyadong mag-iinom ha? Paalala naman ni Julie sa mister niya. Ano ka ba, hayaan mo na ako. Paminsan-minsan lang naman mag-iya yung mga kasama ko Sagot naman ni Jason kay Julie. Napansin ako ni Jason, kaya lumingon siya sa akin. Magandang umaga. Ang bati ko sa kanila na tinunguan lang ni Jason habang initaan naman ako ni Julie at dumiretso na ako sa hagdanan at bumaba. Napailing na lang ako dahil hindi ako makaporma kay Julie pag nandyan ang asawa niya. Inaamin ko, may crush ako kay Julie simula pa nung lumipat ako sa boarding house na tinutuluyan ko ngayon. Ako si Dana, 22 years old at nagtatrabaho bilang service crew sa Jollibee store. Malapit lang sa boarding house na inuuwian ko. Sakto lang kasi ang perang pinapadala buwan-buwan ng mga magulang ko para sa pambayad sa renta, pagkain at matrikula ko. Kaya naisipan ko magtrabaho para na rin may pantagdag sa budget ko at para na rin makaipon habang nag-aaral ako ng nursing. Hindi na sana ako mag-aaral pa sa kolehiyo. Pero pinilit ako ng mga magulang kong tapusin ang kursong matagal ko nang pinangarap. Kahit na mahirapan sila, basta lang daw makagraduate ako ng nursing. Sa totoo lang, naaawa na ako sa mga magulang ko. Kaya nung unang taon, gusto ko na sanang umuwi dahil nahihirapan na talaga silang tustusan yung pag-aaral ko. Pero umayaw sila at tinulak pa akong tapusin ang kursong to. Kaya naman naisipan kong magtrabaho sa gabi para na rin sa kanila dahil sobra-sobra na talaga ang sakripisyong binibigay nila para sa pag-aaral ko. Nag-iisang anak nila ako. At kahit ako na lang daw ang makagraduate na kolehiyo na hindi nila nagawa noon. Kung makasobra ako at makakuha ng overtime sa trabaho, pinapadala ko yon sa kanila. Habang yung iba kong kita ay iniipon ko para na rin sa mga pangangailangan ko sa school. Dan! Tawag sa akin ang kaklase ko. Uy, anong balita? Tanong ko kay Ruel. Sasama ka ba mamayang gabi? Magkaklabing kami. Yaya nito. Hindi ako pwede. Alam mo namang may trabaho ko Sagot ko sa kanya. Naman, mag-absent ka naman kahit ngayong gabi lang para matry mo rin yung perks ng Manila, no? Ay sabi niya sa akin. Kung pwede lang sana pero hindi Kailangan ko magtrabaho. Ang sabi ko na lang sa kanya at kinulit pa niya ako pero hindi ako pumayag. Pagkatapos ng klase, sumakay agad ako ng jeep papunta sa Jollibee store kung saan ako nagwo-work. At nung nag-clock in na ako, Dan, kailangan ka na sa dining. Sabi agad ng manager ko. Yes ma'am. Sagot ko nung naka-uniforme na ako at kumilos agad ako para linisin ang mga mesang iniwan ng mga customers namin. Dan, bakit ngayon ka lang?
Tanong ng kasamahan kong si Arnel. Late kasi dumating yung huling prof namin, kaya ngayon lang ako. Sagot ko sa kanya habang naglilinis kami ng mesa. Dan, kunin mo yung map at linisan mo yung sahig malapit sa counter. May natapong soda doon. Utos ng manager namin. Yes ma'am, sagot ko agad. 11:00 ang out ko sa trabaho. At okay na rin magtrabaho dito dahil libre na ang hapunan ko at kung may sobrang manok, pinapauwi nila sa amin ito. Kaya libre na rin ang almusal ko kinabukasan. 11:30 na ng gabi nung nakarating ako ng bahay. At pagpasok ko sa loob, nakapatay na ang ilaw kaya dumiretso ko sa kusina para ilagay sa ref ang dala kong manok. Sinulatan ko na rin ito ng pangalan para alam ng ibang boarders kung kanino ito. Pagkatapos kong mag-CR, umakyat na ako ng hagdanan. Dahil na rin sa pagod, nakayuko ang ulo ko nung umakyat ako ng hagdanan. Pagtingin ko sa taas, nagulat ako dahil nakita kong nakaupo sa tuktok si Julie. Hi. Bati ko sa kanya at ginitian niya ako. Hi, balik niya sa akin. Napatingin ako sa kanya at talagang napalunok ako bigla dahil sa suot niyang puti at manipis na pantulog. Kung hindi lang nakakahiya, hindi ko talaga iaalis ang mata ko sa kanya. Lalo na yung maputi niyang legs na ngayon ko lang nakita ng malapitan. Hindi ko tuloy alam kung ano yung sasabihin ko. Ang bango mo ah. Ang sabi ni Julie sa akin na pinagtaka ko kaya't inamoy ko ang sarili ko. Ha? Amoy manok nga eh. Ang sabi ko naman sa kanya at natawa siya ng mahina. Yun na nga. Amoy manok ka. Natatawa naman itong sabi. Napahiyaman ako ay tumawa na rin ako para hindi niya mahalata. Sige, pasok na ako. Paalam ko sa kanya. Paakyat na ako nang bigla niya akong tawagin. Dan, tawag niya. Po, sagot ko naman. Bigla siyang tumayo at dahil nasa itaas ko siya ngayon, nakalebel ang mukha ko sa balikat niya. Matangkad si Julie. Tansya ko nasa 5'5" ang height niya. Wala. Natutuwa lang akong nakausap ka. Hindi pa kasi umuwi yung mister ko eh. Ang sabi niya. Ganun ba? Oo. Inaantok na nga ako eh. Ang sabi niya. Bakit hindi ka nalang matulog? Uuwi naman yun eh. Sagot ko. Tama ka. Ang sabi niya at nagkatinginan na lang kaming dalawa. Pinigilan ko talaga yung sarili ko na huwag sumulya pa sa kanya kung saan-saan. Sige, matutulog na rin ako ah. Paalam niya sa akin. Sige, good night. Ang sabi ko sa kanya. Tumalikod na siya papunta sa pintuan nila. Kaya hindi ko maiwasang mapatingin ulit sa kanya. Bigla akong umiwas, nagtingin nung lumingon siya. Good night, ang sabi niya at nagtungo na siya sa silid nilang mag-asawa. Nagmamadali akong pumasok sa room ko at kabadong uminom ng tubig. Shit, ang ganda-ganda at sexy talaga niya. Ang sabi ko nung umupo ako sa higaan ko at napatingin sa pader na nagbubukod sa silid ko at kwarto nila. Pinawisan ako kahit medyo malamig-lamig ang gabi. Na lang ako. At nung nahimasmasan na, ay nagpalit na ako ng pantulog. Nakasanayan ko nang ihanda ang damit ko para suotin bukas. At bago ko humiga, sinisiguro ko munang nakasara ang pinto at bintana dahil last week, inakyat ang bahay ng kapitbahay namin. Kaya't mas mabuti nang makasiguro. Balisa ako at hindi makatulog dahil sa kakaisip ko kay Julie. Kaya bumangon na muna ako at umupo sa gilid ng higaan ko. Ay, mag-aalauna na pala ng madaling araw. Hindi pa ako makatulog.
Ang sabi ko sa sarili ko. Tumayo ako at naglakad-lakad nang may marinig akong ingay sa kabilang kwarto. Kaya maingat akong humakbang papunta sa pader at narinig ko ang boses ni Julie sa kabila. Dinikit ko ng unti-unti ang tenga ko. Bakit ngayon ka lang? Dinig ko ang tanong ni Julie sa mister niya. Sorry, napasarap ang inuman namin eh. Rason ni Jason sa kanya. Akala ko ba uwi ka bago mag-alas 9? Yan tuloy lumamig na yung pagkain hinanda ko sa'yo. Ang sabi naman ni Julie. Sorry na love. Ang sabi naman ni Jason. May alak ka? Ang sabi ni Julie at narinig kong nag-iingay ang floorboard nila. At maya-maya ay nagulat ako dahil bigla ko nalang napansin ang tunog ng pag-uga ng kama nila. Napamura ako dahil alam ko na kung ano yun. Naghanap ako ng paraan kung paano ko sila masisilayan. Kasi alam ko sa lumang bahay may mga espasyo ito, kaya naghanap agad ako. Tinanggal ko yung poster ni Kobe Bryant na dinikit ng dating border dito noon. At doon, nakita ko ang parang singlaki lang ng piso na espasyo sa likod nito. Kinakabayan ako kasi baka mahuli nila ako. Kaya naging maingat ako. Nagulat ako sa imaheng sumalubong sa akin. Napamura ako. Mukha agad ni Julie ang nakita ko. Nakapikit at nakakagatlabi na lang ito sa tindi ng tinatamasa. Swerte naman ng Jason na to. Nasabi ko sa sarili ko. Magkahalong, inggit, selos at pagkauhaw ang bumalot sa aking pagkatao ng mga oras na yun. Kinabukasan, para akong lasing ng bumangon dahil mag-aalas 3 na ng madaling araw ako nakatulog. At ngayon, alas 6 na at kailangan ko ng maligo para pumasok sa school. Nangalag pa ako nang bumaba ng hagdanan. Nakita ko si Manang Wilma, isa sa tenant na naka-stay sa baba. Oh, anong nangyari sa'yo? Tanong nito sa akin. Ay, late na ako nakatulog sa kakaaral eh. Rason ko sa kanya. Grabe ka naman. Ang sabi niya sa akin na hindi ko naman pinansin at tumungo na ako sa banyo para mag-shower. Sarado? May tao ba sa loob? Tanong ko kay Manang Wilma. Oo, meron. Sagot niya at sakto namang bumukas ang pintuan. Nagulat ako dahil si Julie pala. Ikaw naman? Ang sabi niya sa akin na nakatuwalya lang at nginitaan pa ako. Oo. Sagot ko sa kanya. Lumabas na siya at napasunod tuloy ang tingin ko sa kanya nung naglakad na siya papunta ng hagdanan. Hoy, baka malate ka. Ang sabi ni Manang Wilma sa akin nung napansin niyang nakatingin ako kay Julie. Kaya nginitian ko lang siya at tumuloy na ako para maligo. Para akong tangang nakatayo sa gitna ng banyo. Naalala ko tuloy yung mukha ni Julie kagabi habang nagpapakasasa ang mister niya sa kanya. Gaya ng dati, bago ko umalis ng boarding house, nakita ko si Julie na nakatayo sa labas ng pinto nila. Good morning! Bati ko sa kanya at nginitaan niya ako. Good morning! Balik niya. Nakita ko na naman si Jason na hinalikan si Julie sa pisngi. Alis na ako. Paalam niya kay Julie at nauna siyang bumaba sa akin. Papasok ka na? Tanong sa akin ni Julie. Oo, sagot ko. Maangamoy manok ka na naman ba mamaya? Ang biro nito sa akin. All ko sa work mamaya, kaya wala kang maamoy sa akin. Ang sabi ko naman. Ay, sayang naman. Pwede na sana pang ulam. Ang biro niya na hindi ko nasagot. Biro lang. Natatawang sabi niya at nagtungo na siya sa room nila. Ulam?
Nasabi ko at napatingin ako sa pintuan nila. Napangiti ako at napailing. Bumaba na ako ng hagdan. Dan, tawag sa akin ni Mang Joseph, asawa ni Manang Wilma. Po, tanong ko. Mag-work ka pa mamaya sa Jollibee? Tanong niya. Off ko po eh, bakit po? Tanong ko. Magpapadala sana ako ng chicken joy sa'yo eh, pero okay lang, ako nabibili. Ang sabi niya. Hindi na ho, dadaan din naman ako doon eh, ibibili na lang kita. Ang sabi ko. Talaga? Oo, sahod ko kaya ililibre ko na lang kayo ni Manang Wilma. Ang sabi ko sa kanya na ikinatuwa niya. Sige, alis na ako ha. Paalam ko. O sige, salamat Dan ha. Ang sabi niya nang ginitian ko lang at umalis na. Nakita ko sa may sakayan ang mister ni Julie. At nung nakita niya ako, tiningnan lang niya ako at pumara ng jeep. Iba ang ruta ng jeep na sinakyan niya kesa sa ruta papuntang university, kaya naiwan ako sa waiting shed. Habang nasa klase, hindi ko maialis ang mukha ni Julie sa isipan ko, lalo na yung biro niya sa akin kanina, para bang may ibang meaning. Pagkatapos ng klase, duman ako ng Jollibee para bumili ng manok para kay Mang Joseph. At pagdating ko ng bahay, ibinigay ko sa kanila ito at yun ang kinain namin nung gabing yun. Nasa higaan na ako at nakahiga. Habang nagbabasa ng libro tungkol sa blood vessel at ang epekto ng mga kemikal sa katawan natin, nung marinig kong may bumagsak sa room ni na Julie. Agad akong tumayo at lumabas ng kwarto at tinungo ang kwarto nila. Kumatok ako para alamin kung ano ang nangyayari. Abangan ang susunod na kabanata ng ating story.